Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat kung anong oras naman ito napapanood. Okay, itong video na ito ay kasama sa series natin na Susan Yance Classic. Nung time na ito ay hindi ko pa siya kilala, no? Isang beses ko pa lang siyang yung nag-live in-upload ko ito right after namin mag-live stream na kasama siya. So, okay, for what it's worth, no? Tsaka for academic purposes, panoorin natin ulit, no, kung ano tong video na to. So sit back, relax, and enjoy. Okay, so we are live, no? Okay, pasensya na sa sa nangyari kanina na aberya. Katulad ng sabi ko sa inyo, meron akong exclusive na ipapakita sa inyo, update sa kaso, no? Update sa kaso ni FLM. And natataranta na siya. Ngayon, i-re-upload ko yung isa pang in-upload ko kanina na hindi na ginawa ko ng private, i-edit ko ulit kasi hindi ko na-on pala yung audio, no? Hindi ko pala na-on yung audio. So, ganun yung nangyari, no? Pasensya na po, no? Ha. Okay, so ngayon may pag-uusapan tayo, no? Ang pag-uusapan natin ay ano na yung ginagawa ni FLM ngayon tungkol dun sa kaso niya, no? So, ito papakita ko sa inyo. So, ito no, ang pinag-uusapan natin dito, by the way, ay milyonaryo. Milyonaryo, no? Mas mayaman pa kaysa kahit sino sa atin, no? Hindi siya milyonaryo, bilyonaryo siya. So, mas mayaman siya kaysa kahit kanino sa atin. So, ngayon, ganito yung ginagawa niya sa kaso niya ngayon, no? Okay, so yan ko lalakihan ko para mabasa natin. So, dito sa taong ito, merong nagpadala ng yung may-ari nitong screenshot na to, no. May nagpadala ng mensahe sa kanya, no. Nagtatanong kung open daw ba sa consultation. Thank you. Ang sagot, anong case po ba? For which case po ito? Ang sagot nung nag-text, no, cyber libel po, saka po wiretapping. Good evening po. So, ayan. Ano po ang situation? Tinanong. At anong context? So, tinanong nung abogado, no? Okay, so ito yung sagot. 10 p.m. na po. Sorry, wait, we'll wait po until tomorrow. Or we'll wait po ulit tomorrow, attorney, sabi ganun. Sabi ng abogado, tapos na ang free legal advice, bukas na po. Legal advice. Tapos free. 'Di ba? Ang sabi sa atin, marami siyang abogado, meron siyang group of lawyers. Ito pwede niya itong sabihin na hindi totoo. Pwedeng hindi maniwala yung mga niya dito, mga supporters niya dito, pero I can attest na ito ay legit at ito ay confirmed. And at the same time, alam ito ni Mang Wusin at alam ito ni FLM. Hindi niya ito matatanggi sa sarili niya pero maitatanggi sa ating lahat, no? Sabi niya, sorry po sa istorbo. Sorry sa istorbo. Pahinga po kahit tomorrow na lang po. Wait ako ng ganyan, sabi ganyan. Pero nagtanong pa rin, ano ang situation, natanong context, no? Nagtanong pa rin yung attorney. Diretsahan lang. Is this FLM? Wala ka bang attorney? Wiretapping, dapat siyama ang kasuhan mo. Alam naman ng Cybercrime Division how to go about situations such as that. Now, obvious na na to si FLM ngayon. Na na siya, na natataranta na siya. Kahit ipakita niya sa ating lahat na siya ay strong, siya ay malakas, no? Hindi. Kapapasok lang nito actually, no? Ayan, so binanggit niya na, no? Pa-advise naman po, may idedemanda po sana ako for cyber libel and wiretapping po. Siguro naman kilala niyo kung sino yung cyber libel, no? Ang tinutukoy niya dito, na-discover namin ang group chat. Ang daming libelous claims doon. Would like to ask, ano po ba ang need i-secure na evidence bukod sa screenshot and witness po? Yung witness po is member din ng GC, no? Hindi pa rin niya pinapakawalan yung sinabi ng nung nanloko sa kanya, nung nang prank sa kanya, no? Okay, so anong sagot ng
sagot ng lawyer, no? Sagot ni FLM nung tinanong siya kung wala ka bang lawyer? Ang sagot niya, nagma-maximize lang sana ako ng suggestion from lawyers. Ay, from lawyer. Sa lawyer ko kasi ginaguide ako, pero iba naman yung mga nababasa ko. Saka maganda rin, maraming makuha ang advice sa lawyer. Marami pa lang advice ng lawyer ang gusto mong kunin eh. Eh di, kumuha ka ng lawyer. Simple as that. Milyonaryo ka naman eh. Yung oras ng mga yung oras ng mga nagpo-pro bono at saka mga nagli-legal aid at saka yung mga naglilibreng free advice, no, legal advice, ipaubaya mo na yan sa mga hindi makapagbayad. Ikaw total trilyonaryo ka naman, kaya mo magbayad, bakit ka nagtatanong ng libre? Remember na hindi madali ang pag-aaral ng law, tapos kukuha ka ng libreng serbisyo sa nag-aral ng law sa mahal ng tuition, di ba? Mahal-mahal ng tuition sa law school, ang mahal-mahal ng libro, no? Tapos gusto mo ibigay sa iyo ng libre yung serbisyo na yon. Okay lang kung wala kang pera kasi we are required naman na we in the future I hope to be a part of that profession, no. Inaano naman, nire-recommend naman at ina-advise ang mga lawyer na magbigay ng pro bono services. Pero hindi sa katulad mo na nagyayabang na milyonaryo. Tignan niyo yung sagot nitong abogado sa kanya, no? Sorry, but will not do a consultation with you. Kung paid consult ito, my fee is 15K for an hour of legal consult. So, obvious na ang kausap niya dito ay bigatin na lawyer. Kasi 2.5 ang legal consultation, di ba? Yung sa mga maliliit na law office dyan sa mga nakikita natin, no? Pero ito, humihingi siya ng 15K, no? Is it worth it? Yes, no? Yes. Karapatan niya yon na manghingi ng dahil ulitin ko sinabi ko kanina, hindi po libre ang magpa-abogado. May bayad po yan, no? So knowing that, bakit nag-e-expect yung isang katulad ni Norman Mangusin ng free legal advice mula sa hindi kasing yaman niya? Diba? So something doesn't add up, no? Supposing lang na totoo yung sinasabi niya na siya ay milyonaryo, ang hirap pa rin paniwalaan eh na kukuha ng legal advice ng libre ito si Mangusin, no? So ito pa, meron pa ako ipapakita sa inyo, no? Okay, so galing ito sa ating kaibigan sa GC, no? Si The Kings, no? Kaway-kaway sa'yo. Sabi nung boss, good morning. Kailan kaya mapapasok sa Oblo ulit yung hinayupak na kulaong na yan? Namimiss na siya ng buong pangkat sa Oblo, no? Isa akong BNG, pero bagong buhay na. Timbre mo sa akin kung kailan. Kasi ipararanas ng mga kosa sa Oblo ang tinatawag naming VIP at Superman sa kanya. Hide mo na lang ang identity ko. So, hide na lang daw yung identity niya, no? So, ayan, gustong-gusto na siyang makita ng mga kakosa niya, no? No, inaabangan siya doon kasi nga nayayabangan sa kanya doon sa mga pinagsasasabi nito ni FLM. Okay, so may karugtong pa yan eh. May karugtong pa yan. Tignan niyo kung bakit nayayabangan at kung sino ba itong taong to, no? Sabi niya, pinagyayabang niyang gobernador siya sa lahat ng pangkat. Pag napasok yan, maliban sa isang kaban na takal ng mga Sputnik, pagbibigyan ko yan ng VIP at Superman. Okay, so sagot ng kausap niya, yan mo boss, libre ko sa'yo ang buong detalye. Nya! So kilala niyo kung sino yan, no? Kung sino yung kaninong message yan. So nagpaalam ako na i-publish ko yan kasi nasa GC kami, no? Nasa GC kami. Meron kami mga first-hand information tungkol dito sa kaso ni FLM. So, ayan, for now exclusive ito, no? At inaabangan na si FLM, no? Kung naalala nyo, mangyayari sa kanya diyan, donut. So, antayin na lang natin, no? Goodbye.